Punto por puntong sinagot ng prosekusyon ng hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang impeachment case laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng House Prosecution Panel? Ng House Prosecution na basura o scrap of paper itong mga sagot nga ni VP Sara. Halata raw na ayaw ni VP Sara na magkaroon ng paglilitis. Ayon kay House Prosecution spokesperson Attorney Odi Bukoy, walang batayan itong mga inilahad na mga grounds for dismissal ni VP Sara. Kaya dapat hindi na raw ito pansinin ni hindi nga raw itinanggi ni VP Sara na merong nagtangkang i-suppress o pigilan yung paglabas ng mga dokumento mula sa Commission on Audit. Tinanggi rin ni VP Sara na sagutin niya yung tungkol dito sa paggasta ng 125 million of confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Gayun din yung pagpapaliwanag nga doon sa mga dokumento na umano yung mga fictitious, yung mga nakatanggap ng mga confidential funds. Kaya para sa prosecution, tingin nila parang umaamin na rin si VP Sara sa mga aligasyon. Narito ang pahayag ni Atty. Bukoy. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath Hindi bloodbath, bubble bath. At 3 grounds ang nilatag ni VP Sara para ipabasurang impeachment case. Anong sagot ng prosecution dyan? Pinalmahan nga yan ng prosecution particular na nga yung sinabi ni VP Sara na wala namang dapat sagutin dahil ni-remand o binalik yung articles of impeachment ng Senado sa Kamara. Ayon sa prosecution, mali ito dahil una, sinabi nga ng Senado nung nagpadala sila nitong writ of summons kay VP Sara, kalakip yung articles of impeachment. At sinagot pa nga niya ito, di ba? Pangalawa, itong nagkaroon ng kumbaga resolution o nagkasundo itong Senado, yung impeachment court na hindi ibig sabihin nung pagre-remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara ay tina-terminate na rin itong articles of impeachment o yung proceedings. Kumbaga, ibig sabihin ayon kay Atty. Bukoy, buhay na buhay ang articles of impeachment. Nauna na rin sinabi ni VP Sara na na-violate daw yung 1-year bar rule at hindi rin daw siya nagkaroon ng due process. Paglilinaw ng prosekusyon, nag-iisa, tanging isa lamang na impeachment complaint ang na-initiate. Ito yung 1/3, pirmado ng 1/3 ng mga mambabatas, nilagdaan nila, suportado na higit 200 ng mga mambabatas. At yan po yung sinumite ng Kamara sa Senado noong February 5. Ito lamang. Dito pa lamang daw po dapat mag-umpisang magbilang ng 1-year bar rule. May patutsada rin si Atty. Bukoy dito nga sa sinabi ni VP Sara na walang pruweba ng kontrata nung magbanta siya na kumuha siya ng mag-a-assassinate kina President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Narito ang kanyang pahayag. Yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan I agree to kill, etc. Walang ganun Kasi illegal siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. At Marian, kung sakaling pagbotohan naman ng mga senator judge na i-dismiss yung impeachment case, may plano bang gawin ang prosecution tungkol dito? Yes, Gigi, ayon nga kay Atty. Buko, maaaring dalhin nila ito sa Korte Suprema. Pero sana raw ay hindi na sila umabot dito. Umaasa sila na tutuparin ng senator judges yung kanilang constitutional duty at magkaroon muna ng paglilitis bago maglabas ng hatol. Ayon pa nga, babalang nga ni Bukoy, kung maaari daw itong mangyayaring pag-dismiss ng kaso at mawawala ng visa itong saligang batas, there might be chaos. Maaari daw magkaroon ng gulo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Gigi. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.